Ginoo, dumating na po ang inyong pagkain. Si Lorenzo Stile, nakasuot ng dilaw na uniforme ng Uber Eats rider, ay kumatok sa pinto ng penthouse suite ng hotel. On momento, sandali lang. Bumukas ang pinto at napatigil si Lorenzo sa eksenang nakita niya. Ang lalaking nagbukas ng pinto ay hindi niya kilala, ngunit ang babaeng nakasuot ng puting bathrobe sa likuran ay walang iba kundi ang asawa niya, si Catalina. Pak! Nalaglag ang kahon ng pagkain sa marmol na sahig. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagtataka pa si Lorenzo kung bakit ang guest ng isang 5-star na hotel tulad ng Ritz Madrid ay umorder ng pagkain mula sa labas. Karaniwan hanggang lobby lang ang delivery. Pero ngayong araw, inutusan siyang iakyat mismo sa kwarto. At hindi niya inakalang dito niya mahuhuli ang sariling asawa kasama ang ibang lalaki. Nakunot ang noo ng estrangherong lalaki, handang magalit, ngunit biglang nagsalita si Catalina ng may takot. Diyos mo! Mahal! Lorenzo, bakit ka nandito? Nagulat din ang lalaki habang tinitigan si Lorenzo. Katamtaman ang katawan niya, gwapo, ngunit suot ang simpleng uniforme ng isang tagahatid ng pagkain. Napangisi ito. Catalina, asawa mo pala ay isang delivery boy. Ha! Kung alam ko lang, nag-room service na lang sana ako. Hindi ito nag-alinlangan kahit harap-harapan sa asawa ni Catalina, dahil alam niyang si Lorenzo ay isang ki-ampon na manugang ki ng pamilyang Fernandez, isang angkan sa Madrid na pangalawa lang ang katayuan. Namumula ang mga mata ni Lorenzo habang nakatingin sa asawa. Catalina, 3 taon tayong kasal. Ako ang nagluluto para sa iyo, nag-alaga pati ng mga alagang hayop natin ng walang reklamo. Hindi ko kailanman binigo ka at ngayon ganito ang isusukli mo sa akin. Lumapit si Catalina at hinarangan ang kanyang kalaguyo. Tama na, Lorenzo. Hindi mo naiintindihan. Ang lalaking ito ay si Tyler Collins, may-ari ng malaking investment company, kabilang sa isang lumang angkang marangal mula Barcelona. Nandito siya para makipag-usap ng negosyo sa akin. Kung gusto mo, ipapakita ko ang kontrata, pero maiintindihan mo ba? Mumisi si Tyler, tinitingnan ang nabasag na kahon ng pagkain sa sahig. Dapat ireklamo kita dahil natapon ang sopas. Pero dahil asawa ka ni Catalina, bibigyan na lang kita ng 5 bituin. Humingi ka lang ng tawad, ayos na. Anong masasabi mo? Pinisil ni Lorenzo ang kanyang kamao, itinuro sila at galit na sumigaw. Mga walang hiya! Huwag niyo akong tapakan ng ganito. Bahagyang umurong si Tyler, nakangising mapang-asar, habang si Catalina naman ay nagtaas ng baba. Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka lang na delivery boy. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Kung hindi, tatawagin ko ang seguridad. Ibinalik ni Lorenzo ang kamao sa kanyang tabi, tumitig kay Catalina. Catalina, hindi ka karapat-dapat para sa akin. Tumalikod siya at umalis. Mula sa likod, sumigaw si Catalina, umalinggaw sa marmol na pasilyo. Ang pinagsisihan ko lang ay ang pag-asawa ko sa isang talunan na tulad mo. Lumabas si Lorenzo ng hotel at sumakay sa kanyang motorsiklong pang-delivery. Tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya. Hello, Uber Eats dito. Isang lalaking boses ang sumagot, mababa at mabigat. Lorenzo, natapos na ang 3 taong pagsubok mo bilang manugang ng pamilya Fernandez. Mula ngayon, ikaw na ang magmamana at mamamahala sa negosyo. Binili na ni Ginoong Steele Sr. ang Ace Group at itinalaga ka bilang presidente. Sige, naiintindihan ko. Sagot ni Lorenzo ng malamig. Para sa ibang delivery rider, ang maging presidente ng multibilyong euro na kumpanya sa isang iglap ay pangarap. Pero para kay Lorenzo, karaniwan lang ito. Sapagkat siya ay ipinanganak sa angka ng Steele, isang misteryosong pamilya, mas mayaman pa kaysa sa mga Rothschild o DuPont, ngunit nanatiling lihim sa mata ng mundo. Sa kanilang pamilya, bata pa lang ay sinasanay na, martial arts, musika, negosyo, lahat ng ito ay bahagi ng mahigpit na programa ng kanyang lolo. 3 taon ang nakalipas, siya ang pinili para magpakumbaba at magtiis bilang manugang ng pamilyang Fernandez, isang pagsubok na puno ng kahihiyan. At ngayong araw, natapos na ang lahat ng iyon. Mahigpit na hinawakan ni Lorenzo ang manibela, lumusot sa masisikip na kalye ng Madrid na kumikislap sa mga ilaw. May malamig na ngiti sa kanyang labi. Catalina, kapag nalaman mo ang totoong pagkatao ko, magagawa mo pa kayang tumawa?
Nabigla si Catalina ng ilang segundo, saka siya napahalakhak ng may pangungutya. Ha? Ikaw? May lakas ng loob kang magsalita ng diborsyo. Alam mo ba na kapag nangyari iyon, mawawala ang lahat sa'yo? Wala ka ng marangyang apartment sa Salamanca, at wala ka na ring disedi na ay 5 na hiniram mo mula sa akin. Umisi si Lorenzo. Apartment? Cots? Hindi ko kailangan ang mga iyon. Mariing sagot ni Catalina. Mabuti pa. Matagal ko nang gustong makipagdiborsyo. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng lolo ko noong pinilit niya akong pakasalan ang isang walang silbi na katulad mo. Ang pamilya kong Stile ay kahit papaano ay kabilang na sa bagong uring maharlika sa Madrid, may yaman na aabot sa daan-daang milyong euro. Ikaw, na walang-wala ay hindi kailanman bagay sa akin. Hindi na nakinig pa si Lorenzo, isinara niya ang kanyang maleta at malamig na nagsabi. Bukas, pupunta tayo sa opisina ng abogado para lagdaan ang papeles ng diborsyo. Bukas? Hindi ako libre, mabilis na sagot ni Catalina. Bukas ay ika-negatibo 80 kaarawan ng abuela ko. Lahat kami ay dapat nasa mansyon ng pamilya bago mag-negatibo 1-0 ng umaga. At saka, ang ganitong bagay ay kailangang pagdesisyonan ng buong pamilya. 3 taon na ang nakalipas mula nang ang kasal na ito ay inayos ng pamilya Stile. Noon pa man, hindi rin naman nagkaroon ng karapatang tumanggi si Catalina. At ngayong araw, hindi rin siya basta-basta makakapagpasya kung wala ang basbas ng pamilya. Iyon ang tanikalang nakagapos sa lahat ng makapangyarihang pamilya sa Espanya, ang kapalaran ng isang tao ay hindi kailanman kanya. Alam iyon ni Lorenzo. Kaya't malamig niyang sinabi. Makipag-usap ka sa pamilya mo agad-agad. Hihintayin ko ang tawag. Sa kanya kinalagkad ang maleta at umalis ng hindi lumilingon. Napasigaw si Catalina mula sa kanyang likuran, puno ng galit. Walang silbi. Walang utang na loob. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo kapag wala ang suporta ko at ng pamilya ko. Umuugong ang mga insulto hanggang sa elevator, ngunit binaliwala lang iyon ni Lorenzo. Alam niya na walang saysay ang mga salita ni Catalina. Paano ba naman? Ang isang lalaking may lihim na yaman na higit sa 100 bilyong euro ay hindi kailanman luluhod sa isang senorita mula sa isang bagong yaman na pamilya. 3 taon siyang namuhay bilang asukalera sa pamilya ng asawa niya. Tinatrato na parang aso, ngunit ang pagtataksil ni Catalina ay hindi niya mapapatawad. Catalina, sobra kang nag-ilusyon. Sa isang mansyon sa burol sa labas ng Sevilla, 10:00 ng umaga kinabukasan. Araw iyon ng pagdiriwang ng ika-negatibo 80 kaarawan ni Doña Stile, ang matandang matriarka ng pamilyang Toledo. Gaganapin ang pangunahing handaan sa pinakamarangyang hotel sa Sevilla mamayang gabi. Ngunit bago iyon, inutos ni Doña Stile na magtipon muna ang buong angkan sa kanyang lumang villa. Feliz cumpleaños, abuela. Inay, naway humaba pa ang iyong buhay. Punang kasayahan ang malawak na bulwagan na may marmon na sahig, habang isa-isang bumabati ang mga miyembro ng pamilya. Si Doña Stile ay may 2 anak na lalaki, ang nakatatandang si Diego Stile, at ang nakababatang si Benedict, ama ni Catalina. May 2 anak si Diego, sina Rafael at El, na halos kasing edad ni Catalina. Ang ganap na kapangyarihan ni Doña Stile ay nakasalalay sa katotohanang hawak niya ang lahat ng desisyon tungkol sa negosyo ng pamilya at ari-arian na lagpas sa daan-daang milyong euro. Dahil dito, parehong nagpupunyagi sina Diego at Benedict na mapasakamay ang mas malaking bahagi ng mana. Nakaupo ang matanda sa gitna ng silid, nasa isang inukit na silyang kahoy, at buhat-buhat ang kanyang puting poodle. Matatalas pa rin ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mga marangyang regalo na nakahilera sa kanyang harapan. Bahagya siyang tumango sa mga matatamis na pagbati. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang tungkod sa sahig. Nasaan ang inutil kong manugang? Sa ganitong okasyon, bakit wala siya rito? Ang tinutukoy walang iba kundi si Lorenzo. 3 taon na niyang nakasanayang maliitin ng pamilya. Umisi si Diego at malakas na nagsabi. Ha? Yung walang kwentang si Lorenzo. Wala pa rin dito. Ano? Bumangawa si Doña Stile, ika-negatibo 80 kaarawan ko ngayon at nangangahas siyang hindi dumalo. Catalina, anong ibig sabihin nito? Napalunok si Catalina at nautal na sagot. Siguro abala pa siya sa trabaho. Trabaho?
Ang maghatid ng pagkain sa Madrid. Ha, katawa-tawa. Singit ni Elle habang humahalakhak. Dagdag pa ni Rafael. Nakakahiya talaga. Nakita ko siyang nakasakay sa motor noong nakaraan at hindi ko masabi sa mga kaibigan ko na kabilang siya sa pamilya natin. Nag-aapoy ang mga mata ni Doña Stile. Ipatawag niyo siya ngayon din. Hindi ba niya alam ang respeto sa mga alituntunin ng pamilya? Napilitan si Catalina na sabihin ang katotohanang matagal na niyang inihanda. Abuela, hindi siya dumalo dahil gumagawa na kami ng papeles ng diborsyo. Q. Diborsyo. Sinong nagbigay ng pahintulot? Sigaw ng matriarka, nanginginig ang boses. Alam mo bang ang kasal ninyo ay itinakda mismo ng yumaong abuelo mo? Agad lumuhod si Catalina, luhang dumadaloy. Abuela, hindi ko nilalayong suwayin ang kagustuhan ni abuelo, pero si Lorenzo sobra na. Nang makita ang pag-iyak ng apo, lumambot ang matanda, itinayo siya at inalo. Huwag kang umiyak, Catalina. Ikaw ay dugot laman ko, samantalang siya ay isang palaboy lamang na pinatira sa ating pamilya. Kung inaapi ka niya, ako mismo ang paparusahan sa kanya. Pinunasan ni Catalina ang kanyang huwad na luha, saka nagsalita sa lahat. Sa totoo lang may ibang babae si Lorenzo. Q. Nag-ingay ang buong bulwagan. Nanginig si Doña Stile at buti na lamang at agad siyang nasalo ni Diego. Hayop na lalaki. Bulalas niya, 3 taon na nating ibinigay sa kanya ang buhay na hindi niya nararapat at ganyan ang isusukli niya sa atin. Dahil sa mga paratang ni Catalina, lalo pang bumagsak ang imahe ni Lorenzo sa harap ng pamilya. Samantala, lihim na nagdiwang sina Diego at ang kanyang mga anak at agad pang sinulsulan si Catalina. Umisi si Elle. Catalina, hindi ba't ikaw ang tinaguriang La Belleza Número 1 de Sevilla? Sa ganda at alindog mo, kaya mo bang sabihing niloko ka ng asawa mo? O baka hindi ka sapat para itali siya sayo? Si Elle, nakilala sa kanyang mapang-akit na katawan, ay minsan nang naging viral dahil sa isang maikling video kung saan ipinakita niya ang kanyang hubad na likod, umani ng daan-daang milyong panonood at milyon-milyong tagasunod. At sa hanay ng mga lalaking mayayaman na lihim na sumusubaybay sa kanya, marami ang handang isugal ang lahat para lamang makamit siya. Gayunpaman, masyadong pangkaraniwan ang itsura niya kumpara kay Catalina, kaya't palagi niyang tinitingnan si Catalina ng may inggit. Umiti si Rafael at sumabat. Catalina, huwag mong ipagdamdam kung magsasalita ako ng diretsahan, pero kasalanan mo rin ito. 3 taon na kayong kasal, pero kailan ba talaga kayo naging malapit sa isa't isa bilang mag-asawa? Sumang-ayon ang isa pang kamag-anak. Tama siya. Mas mataas ang katayuan ni Catalina kaysa kay Lorenzo. Ang pag-aasawa niya sa isang walang silbi tulad niya ay isang malaking kahihiyan. Sisirain lang nito ang dangal at kinabukasan ni Catalina. Humalakhak si Rafael na may paghamak. Kayo, pinipilit niyong panatilihin siyang malinis, para sa oras na itapon si Lorenzo, maipakasal siya sa isang mas mayaman, hindi ba? Sumigaw si Sylvie, galit na galit. Hoy, ikaw! Biglang ibinagsak ni Doña Stile ang kanyang tungkod sa sahig na may disenyong Moorish sa lumang villa sa Sevilla. Tama na. Tigilan ang pagtatalo. Kahit anuman ang ginawa ni Catalina, walang dahilan para magawa ni Lorenzo ang pangangalo niya. Ano ba ang tingin niya sa pamilya natin? Dalhin niyo agad ang walang hiyang iyon dito. Paparusahan natin siya ayon sa batas ng ating angkan. Sa pamilya Stile, ang batas ng angkan ay mahigpit na sinusunod. Ang mga lumalabag ay pinarurusahan ng mabigat. Ang magaang na parusa ay hagupitin ng latigo at ikulong sa loob ng villa, samantalang ang pinakamatindi ay ang pagbali ng mga daliri. Isang marahas na tradisyon mula pa noong sila ang naghahari sa mga lupain ng Andalusia. Mabilis na dinukot ni Catalina ang telepono at tinawagan si Lorenzo. Ano nang nangyayari? Malamig na tinig ni Lorenzo mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Catalina bago sumagot. Gusto kang makita ng abuela ngayon din. Hindi. Mariin na sagot ni Lorenzo bago ibaba ang tawag. Natigilan si Catalina. Hindi niya akalaing maglalakas loob si Lorenzo na tumanggi ng diretsahan. Nang humarap siya kay Doña Stile, nanginginig niyang sinabi. Hindi siya darating. Nabahala si Sylvie at agad na sumingit. Ina, ngayon ang ika-negatibo 80 mong kaarawan.
Ituon mo na lang ang pansin sa pagdiriwang. Kalimutan mo na ang walang silbi na iyon. Ngunit nagitngit si Doña Stile, kumikislap ang mga mata. Basta't nabubuhay siya gamit ang mga biyayang mula sa pamilya Stile, kailangan siyang humarap dito, tao man siya o aso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael. Rafael, sunduin mo siya at dalhin dito. Opo, abuela. Sagot ni Rafael, sabay crack ng kanyang mga daliri. Matagal na niyang kinagigiliwang gipitin si Lorenzo, at ngayong gabi ay nakakita siya ng pagkakataon para magpraktis ng dahas. Pagkaalis ni Rafael, muling umupo si Doña Stile sa kanyang antigong silya na may inukit na pilak habang hinahaplos ang kanyang puting poodle. Doon pa lang siya bahagyang kumalma. Pagkaraan, tumikim siya at nagsalita sa harap ng buong angkan. Tinawag ko kayong lahat ng mas maaga ngayong araw dahil sa isang mahalagang balita. Kagabi, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at hinirang bilang bagong pangulo ng Ace Corporation. Wala ni isa ang nakakaalam kung sino siya o saan siya nanggaling. Gaya ng alam nyo, ang Landmark Realty, ang kumpanya ng ating pamilya, ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Ace para sa kasunduang nagkakahalaga ng 70 milyong euro. Hindi pa napipirmahan ang kontrata, kaya't ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagtatatag ng magandang ugnayan sa bagong pangulo. Nagkatinginan ang lahat, batid ang kahalagahan nito. Alam ng bawat isa, sino mang makakuha ng kasunduan mula sa ACE ay tatanggap ng malaking gantimpala, maaari itong maging kapangyarihan sa negosyo ng pamilya o kahit karapatan sa pamana. Agad na tumindig si Benedict, ama ni Catalina. Ina, ako na ang bahala rito. Gagawin ko ang lahat para mapalapit sa kanya. Umisi ng may panlalait si Herman. At anong karapatan mo para hawakan ang usaping ito? Ako ang namamahala sa pananalapi. Ako at si Rafael ang gagawa ng paraan. Umiti si Doña Stile, malamlam pero mapanganib. Ngayong araw, ang mga bisita ko sa kaarawan ay mga aristokrata at negosyanteng makapangyarihan mula Sevilla hanggang Madrid. Sa pakikipag-usap niyo sa kanila, alamin ang tungkol sa bagong pangulo ng ACE. Ibibigay ko ang karapatang iyon sa unang makahanap ng impormasyon. Sabay na sumagot sina Herman at Benedict. Opo, ina. Samantala, minamaneho ni Rafael ang Maserati sa ilalim ng lilim ng mga punong olibo. Habang humihitit ng sigarilyo, tinawagan niya si Lorenzo. Ano nang kailangan mo? Malamig na tinig ni Lorenzo. Tumawa si Rafael ng palihim. Ha? Lorenzo, ikinuwento na ni Catalina ang lahat tungkol sa inyo. Hindi ko akalaing may tapang ka palang ganoon. Naningkit ang mata ni Lorenzo. Catalina, sinabi niya ang lahat. Umiiyak pa siya ng todo. Pero sa totoo lang, kasalanan niya rin iyon. Bakit pa siya nagpapanggap na malinis? Isa lang naman siyang magandang babae, hindi ba? Hindi nga siya kasing ganda ni Elle. Ano bang masama kung natulog siya sa tabi mo ng isang gabi? Sandaling natahimik si Lorenzo, inakalang umiiyak si Catalina dahil sa pagsisisi. Napabuntong hininga siya. Hayaan na natin ang nakaraan. Wala nang saysay. Hindi. Kailangan nating mag-usap. Nasaan ka? Mariing tanong ni Rafael. May dinay-deliver akong pagkain dito sa Parque Verde. Sagot ni Lorenzo. Mabuti. Huwag kang aalis. Pupunta ako dyan ngayon. Mabilis na dumating ang Maserati sa gate ng subdivision. Binaba ni Rafael ang bintana at nakita si Lorenzo na papalabas sakay ng lumang motorsiklo. Sumakay ka. Gusto kang makita ni Abuela. Malamig na utos ni Rafael. Mariing sagot ni Lorenzo, tangan ang matinding galit. Kahit pakiusapan ako ni Abuela para kay Catalina, walang kwenta. Hihiwalayan ko siya. Tumawa si Rafael ng mapanlate. Hangal. Akala mo ba hihingi siya ng tawad? Hindi, gusto kanyang parusahan, ayon sa batas ng ating angkan. Napapikit si Lorenzo dahil sa silaw ng araw, ngunit nang marinig iyon ay nayanig siya. Parusahan ako. Para saan? Sumigaw si Rafael. Para saan pa? Dahil sa pangangalunya mo. Ikinahiya mo si Catalina, ikinahiya mo ang buong pamilya namin. Isa kang walang silbi na nararapat mamatay. Nanigas si Lorenzo, halos di makapaniwala. Si Catalina binabaligtad ang lahat.
Siya mismo ang nagtaksil sa akin tapos ako ang idinadawit. Walang hiya talaga. Nanginginig ang kamao ni Lorenzo at sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang apoy. Kung gusto niyang apihin ako, dapat alam niya ang hangganan. Catalina, ngayong oras, lumampas ka na. Si Rafael ay nainip at nagsalita. Okay na, tigilan mo na ang mga satsat, sumakay ka na. May mga bisita tayong tatanggapin sa hotel muna. Pagkatapos ng birthday party, saka ka namin parurusahan. Pagkatapos nyon, pwede ka nang magpaliwanag kay Lola tungkol sa diborsyo mo. Ngunit sa mga matang puno ng galit, sumigaw si Lorenzo. Sinabi ko na, hindi ako pupunta. Nag-init din si Rafael. Walang kwenta. Gusto mo na namang paluin, di ba? Habang sinasabi iyon, binuksan ni Rafael ang pinto ng sasakyan, bumaba at mabilis na tumakbo patungo kay Lorenzo na nakaupo sa motorsiklo. Sinuntok niya agad si Lorenzo. Pero laking gulat ni Rafael nang umatras ang motor ni Lorenzo at naiwasan ang kanyang sipa. Pagkatapos ay bumaba si Lorenzo mula sa motorsiklo, sumugod at malakas na tinamaan sa tiyan si Rafael. Boom! Tumilapon si Rafael dahil sa lakas ng suntok. O walang kwenta. Paanong nagawa mong saktan ako? Gulat na sigaw ni Rafael. Sa nakalipas na 3 taon, paulit-ulit niyang inaapi si Lorenzo. Kahit sa harap ng pamilya ni Catalina, si Lorenzo ay hindi kailanman lumaban. Ngunit ngayong araw, ang manugang na ito ay tunay na tumalo sa magiging tagapagmana ng pamilya Steele. Bumangon si Rafael, kinuha ang baseball bat mula sa trunk ng sasakyan at muling sumugod. Galit na galit siyang sumigaw. Ngayong araw, dudurugin ko ang isang traidor na aso na katulad mo. Subalit, madaling naiwasan ni Lorenzo ang lahat ng atake. Nagsanay siya ng martial arts mula pa noong 5 taong gulang at higit 10 taon na siyang tuloy-tuloy na nag-ensayo, tinuruan ng mga pinakamahusay na guro sa lokal at maging sa ibang bansa. Ni Rafael o ang maliit niyang patalim ay hindi kayang saktan si Lorenzo. Mabilis na parang kidlat ang kamay ni Lorenzo, pinagsakluban niya ang pulso ni Rafael hanggang mabitawan nito ang baseball bat. Kasabay niyon, tumalon si Lorenzo, ipinikit ang 2 binti sa liig at ibinagsak si Rafael sa lupa. Nahulog si Rafael, nanginginig at hindi na muling naglakas loob na umatake. Mula sa itaas, malamig na sinabi ni Lorenzo. Ipaabot mo kay Senora Steele na hindi na ako aso ng pamilya niyo. Kung aalis o mananatili ako lang ang magpapasya. Walang sinuman ang pwedeng magbanta sa akin. Matapos iyon, muling sinakyan ni Lorenzo ang kanyang motorsiklo at umalis upang ihatid ang susunod na order. Samantala, si Rafael ay bugbog at namamaga, ngunit hindi siya nagpunta sa ospital. Sa halip, naisip niyang ito ang tamang pagkakataon upang makuha ang simpatsya ng kanyang lola. Kaya minaneho niya pauwi ang kanyang sasakyan, sugatan at puno ng pasa. Sa oras na iyon, palabas ng mansyon ang matandang Senora Steele at ang iba pang kamag-anak upang pumunta sa hotel para salubungin ang mga bisita. Rafael, nandito ka na, sabi ng ina niyang si Camila nang makita ang pamilyar na dilaw na Maserati. Itinuro niya pa ito sa harap ni Senora Steele. Ngumiti at tumango ang matandang babae. Si Rafael pa rin ang pinakamaaasahan. Akala ng lahat ay kasama niyang dinala si Lorenzo, ngunit pagkabukas ng pinto, si Rafael lamang ang lumabas, mag-isa at puno ng sugat. Labis ang pagkabigla ng lahat. Lalong nabahala si Senora Steele. Dahil si Rafael ang tanging lalaking tagapagmana ng 3 henerasyon, kung may mangyaring masama sa kanya, tuluyan nang mapuputol ang linya ng tagapagmana ng pamilya Steele. Apo kong mahal, bakit ka nabugbog ng ganito? Sino ang naglakas loob na humipo sa iyo? Nanginginig na tanong ni Doña Steele, puno ng pag-aalala ang boses. Habang umiiyak, nagsumbong si Rafael. Abuela, ang walang hiyang asawa ni Catalina ang siyang nanakit sa akin. Ku! Sigaw ni Diego na galit, sabay tutok ng daliri kay Javier at sa pamilya nito. Mga inutil! Paanong nagawa niyong saktan si Rafael? Kailangan niyong magbigay ng paliwanag ngayon din. Nabagabag sina Javier at Sylvie. Kahit man si Lorenzo ay manugang lang, alam nilang madadamay ang buong pamilya sa kaguluhang ito. Ang walang silbing lalaking yon puro kapahamakan ang dala sa atin. Sa susunod na makita ko siya, papatayin ko na talaga siya. Mapait na sambit ni Sylvie. Dapat ba nating i-report sa Guardia Civil, Abuela,
Tanong ni Rafael, nanginginig habang humihikbi. Umiling si Doña Stile, malamig ang mga mata. Hindi na kailangang makialam ang pulis sa usaping pampamilya. Siya'y magbabayad sa sariling paraan ko. Lumingon siya kay Diego. Diego, alam kong may koneksyon ka pa sa mga tao ng mafia sa Valencia. Hilingin mo sa kanila na turuan ng leksyon ang halimaw na iyon at pagkatapos, iharap niyo siya sa akin. Singhal ni Diego, halos nagangalit ang mga ngipin. Nang makita ang namuong pasa sa mukha ng kanyang anak, nais niyang lamugin si Lorenzo sa galit. Hindi nagtagal, tinawagan ni Diego ang isang kaibigang kabilang sa isang lokal na sindikato. Madrid, lumang gusali ng apartment. Makalipas ang kalahating oras, sa isang makipot at siksik na gusali malapit sa Puerta del Sol. Walang elevator at ang mga pader ay kupas na kulay abo. Katatapos lang ni Lorenzo mag-deliver ng tapas, nakasukbit pa ang dermal bag ng Uber Eats sa kanyang likuran. Habang bumababa siya sa hagdan, hinarangan siya ng dalawang lalaking matipuno, punang tatoo. Ikaw ba si Lorenzo Steele? Sumama ka sa amin. Agad silang sumugod, pilit siyang isasakay sa isang itim na van sa labas ng eskinita. Huminga ng malalim si Lorenzo, malamig ang tinig. Alam ko kung sino ang nagpadala sa inyo. Pero may isa pa akong order na kailangan ihatid. Pagkatapos nun ako na mismo ang lalapit. Basta gusto mo yatang pahirapan ang sarili mo. Kasunod noon, sabay silang sumuntok na parang malalaking martilyo. Sa makitid na hagdanan, tila nasa alanganin si Lorenzo. Ngunit sa mismong iglap na tatama ang kamao, umusod siya upang umiwas, mabilis na umakyat sa railing na parang bihasang mandirigma, at mula roon ay tumira ng malakas na sipa sa mukha ng isa. Mierda! Aray ko, sigaw ng lalaki, hawak-hawak ang dugong umaagos sa ilong. Bahagyang umiti si Lorenzo, malamig. Ako'y ika-4 na dan, black belt. Umangil ang kasama nito. Cabern. Ako'y ika-9 na dan, sabay tirang malakas na sipa. Ngunit yumuko si Lorenzo, nakaiwas, at biglang bumulusok ng suntok sa panga. Kalabog ng mga ngipin ang umalinggaw-ngaw. Napatras ang kalaban habang umiling si Lorenzo, nanunuya. Ika-9 na dan. Ganito lang kahina. Isang mabilis na sapit ng paa ang nagpatumba rito. Kaagad niyang ikinulong ang braso ng lalaki at ginamit ang isang balikat na hagis. Bagsak ang matipunong katawan sa lumang sahig. Sa loob lamang ng ilang minuto, parehong nakatihaya at bugbog ang dalawang kilalang goon. Sa birthday party ni Doña Steele. Senor Steele, matagal na tayong hindi nagkita. Maligayang bati sa espesyal na kaarawan ni Senora Steele. Iniabot niya ang bote ng alak sa harap ng ginang. Ito ay Marcos de Riscal 1985, napakabihira. Sana magustuhan ninyo. Bahagyang humiti si Senora Steele, pilit tinatago ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Mabilis na sulyap ni Ryan kay Rafael na puno ng pasa ang mukha. Ano nang nangyari dito? Agad na sumabat si Diego. Binugbog ng hayop na si Lorenzo ang pamangkin ko. Nilabanan niya ang sarili niyang pamilya. Dapat lang naparusahan siya. Kumunot ang noo ni Ryan. 3 taon na ang nakalipas, narinig niya ang tungkol kay Catalina, ang pinakamagandang dilag ng Madrid, ngunit nagpakasal lamang sa isang lalaking walang pangalan. Nooy palihim din siyang nainggit. Ngayon, bulong ni Diego, maaari kayong tumulong sa amin, Senor Dun. Hindi ba't si Lorenzo ay nagde-deliver pa rin para sa Uber Eats? Siya'y empleyado ninyo. Sumingit si Rafael, kumikislap ang mga mata. Tama. Nakita ko pa siyang nakasuot ng uniforme ng Uber Eats. Senor Dun, kaya ninyong tanggalin siya ngayon din. Para bang nakahanap ng ginto si Ryan, ngumiti siya ng may pang-uyam. Kung gayon, si Lorenzo ay naghahatid pa rin ng mga order para sa akin. Nakakatawa. Ang isang lalaking nag-asawa kay Catalina, dapat ay taas noo sa lipunan, ngunit ngayon. Agad siyang naglabas ng telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Claire, i-check agad ang employee record ni Lorenzo Steele. I-confirm ang GF location niya at bigyan siya ng bagong delivery. Destination, Ritz Madrid Hotel. Gusto ko siyang personal na dumating dito. Perfecto. Ibinaba ni Ryan ang tawag at humarap kay Diego. Ako na ang bahala. Magpapakita si Lorenzo ngayong gabi sa harap nating lahat.
Tumango si Senora Stile, malamig ang mga mata na parang talim ng kutsilyo. Samantala, pinupunasan ni Lorenzo ang dugo sa kanyang manggas matapos ang laban sa hagdanan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Lumabas ang notification mula sa Uber Eats, Urgent Delivery, Ritz Madrid. Bahagya siyang umiti, malamig ang tingin. Kung gayon-gayon palang nagsisimula ang laro. Inayos niya ang kanyang jacket, isinabit ang backpack ng delivery, at naglakad papunta sa Marangyang Hotel, kung saan naghihintay ang kanyang mga kaaway. 15 minuto ang nakalipas, huminto ang lumang motorsiklo ni Lorenzo sa harap ng Ritz Madrid. Tinawagan niya ang numero ng customer. Senor Don, narito na ang order ninyo. Nasa entrada ako ng hotel, maaari po kayong bumaba. Sa loob ng lobby, nakikipag-inuman si Ryan kasama si Senora Stile at mga piling bisita. Pagkarinig ng tawag, umiti siya ng mapanukso. Sabihin mong ipasok niya rito. Tumingala si Lorenzo at nasilayan ang gintong banner sa may pasukan. Feliz siyam na po cumpleaños, Senora Stile. Kumunot ang kanyang noo. Ang Ritz Madrid ay pinakamahal na hotel sa kabisera. Kung narito sina Catalina at pamilya niya, malinaw na hindi ito isang simpleng delivery. Sumagot siya sa telepono. Bawal magpasok ng pagkain mula sa labas dito, Senor. Kung nais ninyo, maaari kayong bumaba. Tinakpan ni Ryan ang mikropono, tumingin kay Senora Stile na agad tumango. Sige, maghintay ka sa labas. Makalipas ang 2 minuto, lumabas si Ryan kasama ang pamilya Stile. Agad na nahinuha ni Lorenzo, ito ay isang patibong. Lumapit si Ryan at isinampal sa kanya ang papel ng suspensyon. Hubarin mo ang uniforme. Simula ngayon, hindi ka na empleyado ng Uber Eats. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Ano nang sinabi mo? Lumundag si Rafael, humahalakhak. Hindi mo ba narinig? Siya ang boss mo. Si Ryan Dun, ang punong kinatawa ng Uber Eats sa buong Madrid. Umirap si Ryan. Hindi ka naniniwala? Hayaan mong tawagan ka ng manager na si Claire. Saktong nagring ang telepono ni Lorenzo. Lorenzo, nanginginig ang boses ni Claire. Ano ba ang nagawa mo at nagalit si Senor Dun? Kakasign lang niya ng termination order mo. Mapait na natawa si Lorenzo. Hindi niya akalain na ang trabahong delivery na minahal niya ay matatapos sa ganitong kahihiyan. Pinahahalagahan niya ito dahil dito siya nahasa, natutong makisalamuha sa lahat ng uri ng tao. Ngunit ngayon, sa isang pitik lang ng daliri ni Ryan, nawala ang lahat. Mariing tinig ni Ryan. Bilis! Hubarin mo ang unipormeng iyan. Ang jacket, sombrero, pati motorsiklo, lahat yan ay pag-aari ng Uber Eats. Wala ka ng karapatang gamitin ang mga ito. Tahimik si Lorenzo, isa-isang tinanggal ang mga buttons ng gintong jacket. Malamig ang kanyang mga mata. Sa harap ng karamihan, hinubad niya ang uniforme at maingat na inilapag sa ibabaw ng motorsiklo. Humalakhak si Rafael. Tingnan niyo. Para siyang asong nililisan ng balat. Itinuro siya ni Diego, galit na sumisigaw. Yan ang hayop na nanakit sa anak ko. Walang silbi. Dudurugin kita ngayong gabi. Itinaas ni Lorenzo ang kanyang tingin kay Ryan, bumaba ang boses. Senor Dun, narinig ko ang kontrata mo sa Uber Eats ay magtatapos sa katapusan ng taong ito, hindi ba? Sandaling natigilan si Ryan sa kamapait ng umiti. So what? Ano na kinalaman mo doon? Umangat ang sulok ng labi ni Lorenzo. Kinalaman nito na hindi mo na muling makukuha ang renewal. Naggalit si Ryan. Sino ka para magbanta sa akin? Kung wala ako, walang Uber Eats sa Madrid. Malamig na sagot ni Lorenzo. Maniwala ka man o hindi, isang tawag lang at mawawala ka sa Madrid. Nag-ingay ang buong bulwagan, tawanan at pang-uyam mula sa pamilya Stile. Malakas na ibinangga ni Senora Stile ang kanyang tungkod sa sahig. Kumikislap ang mga mata sa galit. Lorenzo. Walang silbi. Una, niloko mo si Catalina, pagkatapos sinaktan mo ang apo ko. Ngayon, haharapin mo ang batas ng pamilya. Umiling si Lorenzo, ngumiti ng mapanlait, at tinapunan ng matalim na tingin ang buong bulwagan na puno ng mga negosyante, politiko, at mga anino ng mafia ng Madrid. Maluwag ang loob niyang sumabay pumasok sa malaking bulwagan. Bawat hakbang ay tila dinudurog ang mga halakhak sa likuran.
Umupo si Senora Steele sa mataas na upuang tila trono ng isang kondesa. Itinutok niya ang kanyang tungkod sa kanya. Luhod ka ngayon. Diretsyong tumingin si Lorenzo sa kanyang mga mata at malamig na nagtanong. At bakit kailangan kong gawin yan? Sabi ni Senora Steele, 3 taon na ang nakalipas, nang maging manugang ka ng pamilyang Steele. Nangako kang tatanggapin ang parusa ayon sa aming batas kung mabigo ka. Umiiral pa rin ba ang pangakong iyon? Umangat ang likod ni Lorenzo at mariing sumagot, syempre. Nakatayo si Ryan dun sa tabi ni Rafael, nakangising mapanukso. Maligayang pagdating, Lorenzo. Eksakto ka sa oras. Hindi pa nagkaroon ang Madrid ng delivery boy na kasing aliw mo. Lumapit si Diego, malamig ang mga mata. Sa wakas, nagpakita ka rin. Binaboy mo ang pangalan ng pamilya Steele sa buong syudad. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaparusahan. Ibinagsak ni Lorenzo ang delivery bag sa mesa, tinanggal ang helmet, at taas noong tumingin sa lahat ng matang nakatutok sa kanya. Mababa at matalim ang kanyang boses. Nakakatawa. Akala niyo ba isang uniforme ng Uberets lang ang makakahiya sa akin? Mas pipiliin kong pawisan at kumita ng marangal, kaysa mabuhay na nakakapit sa kasinungalingan at bulok na kapangyarihan ng pamilyang ito. Bahagyang kumalampag ang tungkod ni Senora Steele sa sahig, malamig ang mukha na maihalong paghamak. At nangahas kang magsalita ng ganyan sa mismong kaarawan ko. Tinalikuran ni Lorenzo ang tingin sa kanya at tumitig ng diretsyo kay Ryan dun, ang mga mata kumikislap na parang apoy. At ikaw naman, Ryan. Huwag mong isipin na kaya mo akong gawing katatawanan. Ang taong nasa harap mo ngayon ay hindi na ang batang Lorenzo noon. Nanahimik ang bulwagan, mabigat ang hangin na tila sasabog anumang oras. Ang mga bisita ay napahinto sa paghinga, naghihintay ng sumabog na sagupaan. Mabagal na pumalakpak si Ryan, ang tinig matamis ngunit puno ng lason. CJ, Lorenzo. Kung ganyan ang tiwala mo sa sarili, patunayan mo. Ang Madrid ay para lamang sa malakas. Sabi ni Senora Steele, 3 taon ka naming tinuring na manugang. Nakalimutan mo ba ang lahat ng ibinigay namin? Sa pinagmulan mong mababa, dapat alam mo ang lugar mo. Isang aso lang na masunurin ang nagkakabuto. Sumagot si Lorenzo. Tama. 3 taon akong nabuhay dito na parang aso, tinatrato ng walang halaga. Pero dahil sa pagmamahal ko sa apo mo, at sa tiwala ng yumaong Senor Steele, nagtiis ako. Pero ngayon tapos na. Ang pagsasama namin ng apo mo dito na nagtatapos. Ang kapal ng mukha ng hayop na to, isang aso na nagtatangkang iwanan ang amo niya. Ano sa tingin mo, paano ka mabubuhay sa syudad na ito dala ang pagkatao mo? Umalingaw-ngaw ang tawanan at pang-uyam ng buong bulwagan, tinutuya si Lorenzo. Humina ang tugtugin, at lahat ng paningin ng mga panauhin ay sabay-sabay na tumutok sa kanya. Itinaas ni Ryan ang kanyang basong alak, nakapinta ang isang mapanuksong ngiti sa labi. Lorenzo, Anya, gusto mo bang ikwento sa lahat kung bakit ka naging isang tagapagdala ng pagkain? O gusto mong ako na ang magbunyag? Biglang lumiwanag ang malaking screen sa ibabaw ng entablado. Ipinakita roon ang isang video, si Lorenzo, nakasuot ng uniforme ng Uberets, basang-basa sa ulan habang itinutulak ang sirang motorsiklo sa gitna ng Madrid. Tumawa ng malakas ang ilang panauhin. Lumapit si Rafael, puno ng pang-iinsulto ang tinig. Sa totoo lang, hindi naman talaga inutil ang bayaw ko. Masipag pa rin siya kahit papaano, marunong pa ring magpatakbo ng motorsiklo para kumita sa pang-araw-araw. Humagalpak ang ilan sa mga panauhin, ang iba pa'y nagtakip ng bibig habang patagong tumatawa. Ang mabigat na hangin ng gabi ay unti-unting naging isang nakahandang palabas na katawa-tawa. Ngunit hindi na tinag si Lorenzo. Hinubad niya ang uniforme at itinapon sa isang tabi. Ibinunyag ang matikas na itim na Amerikana sa ilalim. Malamig ang kanyang mga mata habang pinapana ang buong bulwagan. Isa akong tagapagdala ng pagkain. Pero kahit papaano, hindi ko itinatago ang tunay kong pagkatao. Kayo naman, sa likod ng mga mamahaling Amerikana at alak na banyaga, kayo'y isang pamilya lang na takot sa katotohanang mabunyag. Biglang tumigil ang tawanan. Ilang panauhin ang nagkatinginan ng balisa. Lumapit si Ryan, bumaba ang tono ng boses. Ano bang ibig mong sabihin, Lorenzo? Mumisi si Lorenzo, ang mga mata kumikislap ng matalim.
Ibig kong sabihin ang pagtitipon ngayong gabi ay hindi lang para sa kaarawan. Isa itong bitag para hiyain ako. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay, hindi ibig sabihin na ako ang siyang mahuhulog dito. Tumahimik ang bulwagan, masikip ang hangin na tila maririnig ang bawat tiktak ng orasan. Bigla namang sumigaw si Diego. Nay, huwag nang aksayahin ang oras sa walang silbing ito. Ipataw na natin ang batas ng ating pamilya ngayong gabi. Ngunit mabilis na hinablot ni Javier ang tungkod mula sa kamay nito. Hindi ko na disiplina ng maayos ang manugang inyo, kaya ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Nang mahawakan ni Javier ang pamalo, agad itong agawin ni Sylvie. Ako ang laging sumasampal sa kanya. Hayaan mo ako ang manghampas. Nag-agawa ng ilan sa kanila kung sino ang unang mananakit kay Lorenzo. Hindi inaasahan ni Lorenzo, si Catalina man ay nagsalita. Siya ang asawa ko. Ako ang may karapatan. Sinamantala ni Rafael ang kaguluhan upang maisakatuparan ang sariling paghihiganti. Ipinahanda niya sa mga utusan ang isang mahabang pamalo na inukitan ng sinaunang mga palamuti, ang pamana ng pamilya Stile, sa gisag ng kapangyarihan at pagpaparusa. Nang kumislap ang pamalo sa ilalim ng mga ilaw, napaatras ang ilang panauhin. Itinaas ni Rafael ang pamalo, boses umalinggaw na parang kulog. Lorenzo! Nilapastangan mo ang pangalan ng angkan na ito. Ngayong gabi, sa harap ng lahat, parurusahan kita alang-alang sa ating mga ninuno. Malakas na tumama ang pamalo sa marmol na sahig, umalinggaw na parang kampanang nagbabanta ng kamatayan. Lalong sumikip ang hangin. Nanatiling nakatayo si Lorenzo, malamig ang mga mata, ngunit may mapanuyang ngiti sa labi. Ngunit bago pa maihampas ni Rafael ang pamalo, bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Sunod-sunod na yabag ng sapatos na balat ang umalingaw-ngaw. Pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakaitim na Amerikana, pinamumunuan ng isang lalaking nasa gitna ng edad, matalim ang mga mata, seryoso ang mukha. Umalingaw-ngaw ang tinig nito, nangingibabaw sa musika at bulungan ng mga panauhin. Pamilyang Steele, sino ang nagbigay pahintulot sa inyo para hawakan ang aming Ginoo? Umuga ang buong bulwagan. Nanigas si Rafael, nanginginig ang kamay na humahawak sa pamalo. Ginoo. Lumapit ang lalaki, inilabas ang isang pilak na sagisag na may nakaukit na simbolo ng pamilyang Montelgrano, ang pinakamakapangyarihang angkan sa syudad ng Marit, tanyag sa kayamanan at kalupitan. Tinitigan niya si Rafael, ang boses dumadagundong na parang kautusan. Si Lorenzo ay hindi tao na maaari ninyong alipustahin. Siya ang kinikilalang tagapagmana ng aming pamilya. Sinumang magtangkang humipo sa isang hibla ng kanyang buhok, ay nagdedeklara ng digmaan laban sa Montelgrano. Parang kulog na sumabog mula sa malinaw na kalangitan, umalingaw-ngaw ang kanyang salita sa isip ng lahat. Walang naglakas loob huminga ng malakas. Itinaas ni Lorenzo ang ulo, kumislap ang mga mata. Siya'y ngumiti, ngunit malamig na malamig ang ngiting iyon, nakapangingilabot. Gusto niyo akong parusahan? Paumanhin ni. Ang maluwang na bulwagan ay biglang binalot ng nakakasakal na katahimikan. Ang malamig na yabag ng mga tao mula sa Montelgrano ay patuloy na umalinggaw-ngaw, wari bawat hakbang ay martilyong dumadagundong sa danga ng pamilya Stile. Hindi pa man naibaba ni Rafael ang pamalo, nagsimula ng mag-ingay ang mga miyembro ng pamilya sa kanyang likuran. Impossible. Si Lorenzo ay isang pulubing walang-wala. Tama. Bago pa siya pakasalan ni Catalina, masusing inimbestigahan na natin. Wala siyang dugong marangal, isa lang siyang ulilang pulubi na lumaki sa palengke. Dapat ay may pagkakamali. Paano tatanggapin ng Montelgrano na siya ay maging kanilang Ginoo? Ang mga bulong ng pagkabigla at takot ay kumalat na parang apoy sa dayami. May mga nanlalata, may nanginginig, at may hindi makapaniwala habang nagkakatinginan. Isang tiyahin sa pamilya ay napakapit sa dibdib, hingal ang boses. Paano kung lahat ng alam natin simulat sa pool ay peke? Hindi maaari. May isa namang nagingit-ngit, titig kay Lorenzo na puno ng galit. Posible ba na itinago ng batang ito ang kanyang tunay na pagkatao para lokohin tayong lahat? Mula sa karamihan, may isa ang biglang nakapagsalita, mahina ngunit malinaw para sa lahat. Sa katunayan noong una, hindi dahil sa talino o kakayahan ni Lorenzo, kaya siya ipinakasal kay Catalina. Kundi dahil siya'y apo ng taong minsang nagligtas kay Don Stile noong digmaan.
Isa lang itong kasal bilang pagtanaw ng utang na loob. Kaya tinuring natin siyang linta, nakikisalo sa pangalan. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong sumaksak sa kayabangan ng pamilya Stile. Ngayon, nang marinig ang bansag na Ginoo ng Montelgrano, ang lahat ay tila isang mapait na biro. Ang taong kanilang minamaliit at hinahamak bilang pulubi ay tinatawag ngayong may dalawang salitang nakapangingilabot, kusi. Nabalot ng kaguluhan ang Sloan. May nanlalambot ang mga tuhod, may napaatras sa gulat, at may pilit naghahanap ng paliwanag. Si Lorenzo ay bahagyang lumingon, tinitigan ang mga mukhang baluktot sa takot. Ang kanyang labi ay bahagyang kumurba pataas. Sa malamig niyang mga mata, tila may apoy ng matagal na pagtitiis na sa wakas ay sumiklab. Ang mga tauhan ng Montelgrano ay lumapit at magalang na binuksan ang daan para kay Lorenzo. Walang sinumang naglakas loob na humarang. Si Rafael ay nananatiling may hawak ng pamalo, ngunit nanginginig ang kamay at nanlalabo ang mukha sa pagkabigla. Mabagal na lumakad si Lorenzo, ang malamig niyang tingin ay dumaan sa buong bulwagan. Nang dumaan siya sa harap ni Senora Steele, na palaging ipinagmamalaki bilang haligi ni Catalina, bigla siyang tumigil. Isang makapal na sobre ang ibinagsak niya sa ibabaw ng hapag. Ang tuyong tunog nito ay umalinggaw-ngaw, ikinagulat ng lahat. Bago ako umalis iiwan ko ang isang regalo. Malamig ang kanyang tinig, bawat salita ay parang pako. Kinabig ni Senora Steele ang sobre, nanginginig ang kamay ng buksan. Sa loob, naroon ang malinaw na mga litrato, si Catalina, ang kanyang pinagmamalaking apo, yakap ng isang lalaking hindi kilala. May larawan silang magkahawak sa loob ng kotse, pumapasok sa isang hotel, at nagbubigayan ng mainit na halik. Biglang sumabog ang mga hiyawan at pagkabigla. Impossible. Si Catalina. Diyos ko kahit kasal pa siya. Nakatitig si Senora Steele sa mga larawan. Ang kanyang mukha'y mula sa mapula naging maputla hanggang sa nangingitim. Nanginginig ang kamay, nalaglag ang mga larawan sa marmol na sahig. Hindi ito'y pek. Ang Catalina ko'y hindi kailanman pautal-utal siya, lumalabo ang paningin. Ngunit ang malinaw na larawan, ang bawat detalyeng hindi maitatanggi, ay tumama sa kanyang puso na parang malalakas na hampas. Umiikot ang kanyang katawan at bumagsak siya sa upuan. Senora! Tawagin ang doktor. Hinimatay siya, sigaw ng ilan habang nagmamadaling lumapit. Sa gitna ng kaguluhan, si Lorenzo ay tahimik na tumalikod. Ang gintong liwanag ng chandelier ay humahampas sa kanyang matikas na anino, habang magalang siyang sinamahan palabas ng mga tauhan ng Montelgrano. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban sa negosyo at pagdaan sa mga pagsubok ng pamilya, si Lorenzo sa wakas ay bumalik. Ang tarangkahan ng Montelgrano ay bumukas ng maluwang, ang watawat ng pamilya ay pumapaypay sa hangin. Huminto ang hanay ng mga sasakyan at ang mga tauhan sa itim na uniporme ay sabay-sabay yumuko bilang pagbati. Sa marangyang bulwagan, naghihintay ang matandang patriarka ng Montelgrano. Matanda na siya, ngunit ang kanyang mga matay matalim pa rin na parang pinatigas ng apoy. Nang lumapit si Lorenzo, dahan-dahan niyang iniangat ang gintong selyo ng pamilya, inukitan ng ruby, ang pinakamataas na sagisag ng kapangyarihan. Lorenzo Montelgrano, dumadagundong ang kanyang tinig, nalampasan mo ang pagsubok ng ating pamilya. Simula ngayon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang karapatang mamuno sa pamilya Montelgrano at sa buong Season Group. Parang kulog ang palakpakan sa bulwagan. Marami ang lumuhod at sabay-sabay na isigaw ang pangalan niya. Si Lorenzo ay tahimik pa rin, bahagyang yumuko upang tanggapin ang selyo, ngunit sa kanyang mga mata ay nagningning ang isang uri ng karisma na walang sinumang makapangahas na hamunin. Agad na kumalat ang balitang iyon sa buong Marit. Lahat ng pahayagan ay naglabas ng mga titulo. Ang tagapagmana ng pamilya Montelgrano, lumantad, siya ay si Lorenzo, ang dati ihinamak. Lumabas ang batang pangulo ng Season, magdadala ng pagbabagong iayanig sa buong merkado. Parang tinamaan ng kidlat ang pamilya Steele. Nanggigilala sila, hindi makapaniwala na ang taong dati nilang itinuturing na mahinang pulubi ay ngayon naging isang taong may kapangyarihang lampas sa kanilang abot. Ilan sa mga kamag-anak na dati nangungutya kay Lorenzo, ngayon ay nagmadaling lumapit, may mga ngiting mapagkunwari at mapayapang pagpupuri. Ngunit si Lorenzo ay sumagot lamang sa malamig na titig, hindi nagsalita. Umabot sa sukdulan ng si Ryan, ang dating nagpapaalis kay Lorenzo sa trabaho,
na nagdulot sa kanya ng kahihiyan ay dumating rin sa punong tanggapan ng season. Yumuko siya na may halong kaba at paggalang. Lorenzo, hindi, Pangulo Lorenzo, noong una ako'y nagkamali. Pahintulutan mo akong maglingkod muli, nangangako ako na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Si Lorenzo ay nakaupo sa upuang Pangulo, mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Sa halip na sagutin, kinuha niya ng walang pakundangan ang isang dokumento mula sa kanyang folder at inilapag sa harap ni Ryan. Nanginginig itong binuksan, ito ay ang kontrata ng pagtanggal sa pagiging delivery agent, may nakatatak na pulang selyo. Walang pagkakataon para sa renewal. Mababa at malamig ang boses ni Lorenzo, umaalingaw sa buong silid. Napaurong si Ryan na mula ang mukha, nanginginig ang katawan. Samantala, si Lorenzo ay tumayo, matatag na naglakad, ang kanyang matikas na anino ay nagmarka sa marmol na sahig. Ngayon lamang naranasan ng buong lungsod ng Marit ang bigat ng katotohanan. Ang dating hinamak na tao ay naging isang bagyo, sapat na upang patalsikin ang lahat ng lumang puwersa na minsang pinagsamantalahan siya. Nang kumalat ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni Lorenzo, gumuho ang pamilya Stile. Si Senora Stile at ang ibang miyembro ay nagtipon, desperado, at nagpasya na gamitin ang kanilang huling trump card, si Catalina. Ikaw lamang ang makakapagpasoft ni Lorenzo. Puntahan mo siya, humingi ng tawad, umiyak, basta't huwag mo siyang pabayaan. Huwag mong pabayaan ang pamilya. Hawak ni Senora Stile ang kamay ni Catalina, nanginginig ang boses. Alam ni Catalina ang kanyang nagawa, ngunit para sa pamilya, isinusuot niya ang simpleng puting bestida, pinipilit ipakita ang imahe ng isang mahina at kapuspalad na asawa. Hapon iyon, sa isang pribadong cafe, dumating si Lorenzo. Ang itim niyang vest ay nakaangkop sa matangkad niyang katawan, ang malamig na aura ay nagpatigil sa buong silid. Tumayo si Catalina, may luha sa mata at nagmadaling lumapit. Lorenzo, nagkamali ako. Lahat ay kasalanan ko. Patawarin mo ako, patawarin mo ang pamilya ko. Nangangako akong magbabago, babawiin ko ang lahat, basta bigyan mo ako ng pagkakataon. Nanginginig ang boses niya, tumutulo ang luha, at sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit nanatiling nakaupo si Lorenzo, matay kalmado, walang anumang senyales ng emosyon. Matapos magsalita si Catalina, binuksan niya ang kanyang leather briefcase at inilabas ang isang dokumento, maayos na inilapag sa mesa. Ito ay ang sertipiko ng diborsyo, may lagda na mula sa kanya. Nanlumo si Catalina. Nanginig siya habang hinahawakan ang papel, mata ay lumaki sa pagkakita sa pamilyar na sulat ni Lorenzo. Tumayo si Lorenzo, ibinalik ang kanyang taas at malamig na aura, nag-iwan lamang ng dalawang maikling pangungusap. Una, humihingi ako ng paumanhin sa pagtatago ko ng aking pagkakakilanlan sa iyo, ngunit nais ko talagang magbigay ng sorpresa pagkatapos kong malampasan ang pagsubok ng pamilya, ngunit huli na. Halika, magkita tayo sa korte. Umupo si Catalina ng humina, nanginginig ang mga kamay hanggang marinig ang tunog ng papel na nagkikiskisan. Ang mga luha ay patak ng patak, ngunit si Lorenzo ay lumakad palayo, matikas, hindi lumilingon. Sa labas, ang araw ng hapon ay bumabagsak, nagliliwanag sa nakaparadang mamahaling sasakyan. Samantala, ang puso ni Catalina ay gumuho kasabay ng bawat hakbang ng lalaking dati niyang minaliit at ngayon ay tuluyang nawala mula sa kanyang buhay.